Yung sinasabi ni Representative Jokno na nothing can handcuff the impeachment tribunal. Mali po yun. Limitless power is an abomination under a democratic and republican system of government. Kaya po may konstitusyon para may limitasyon. Dictatorship na tayo kung walang limitasyon. Umpisahan po natin ang diskusyon doon sa terminong due process of law. Kasi marami po sa ating mga kababayan may misconception. Kasi nga, ang sabi dun sa phrase, due process, kakala nila proseso na kapag may sabina, kapag inilagay dun sa sabina kung anong ipoproduce, at impeachment court yan, sinasabi nga ni Representative Chel Jokno, nothing should handcuff the impeachment court, which is wrong, ano? I-discuss natin mamaya kung may time, ay pwede na. Ano po yung due process? Ang due process po ay may dalawang muka o aspeto. Parang si Terry doon, diba? Dalawang muka, kaliwa kanan, ano? Yan po ay may procedural at substantive due process. Yung substantive due process po at yung procedural ay magkaiba. Ang procedural, yung proseso pagkatama, may sabina, may humingi na sabina, may motion, ginrant ng court, tama yung proseso. Yung substantive due process po naman, iba po yun, mas malawak na konsepto yun. Ang sinasabi po sa substantive due process ay dapat yung ginawa ng isang governmental body or tribunal, katulad ng impeachment court, ay may rational connection doon sa resulta. Ibig sabihin, hindi pwedeng yung whimsical, arbitrary o capricious, yung gusto lang namin, na katulad nito na gusto ng prosecution from 2007 hanggang 2016, that's a period of 19 years, kakalkalin nila yung mga dokumento. That would be capricious. Ngayon, ano po yung sinasabi nilang batayan? Yung fitness daw. Sinabi na nga po ng ating Korte Suprema na kapag ikaw ay impeachable officer, ang relevant lamang na period ay from the time that you became an impeachable officer. Ngayon, very quickly na lang po, no? Huwag nilang gayahin yung corona trial sapagkat yung corona trial po ay deeply flawed. Ang dami pong depekto noon. Nagkasuhulan pa nga doon eh. So, kung yun ang gagamitin nila, gumagamit sila ng ehemplo na napakasama. Yung pagsama sa mga ebidensya na una, hindi impeachable official yung isa, yung asawa, tapos yung panahon, pati yung record ng nakalipas na mga panahon na hindi pa siya impeachable officer, pati yun na questionable din, attorney. Ay, opo. Yun nga po yung sinasabi natin na ang hirap lang isalin sa Tagalog, yung whimsical o arbitrary. Ibig sabihin, parang walang batayan, parang feel lang nila. Parang gano'n, ano? Na isama natin yung asawa para maharas. Isama natin, malayo pa. Yung vice mayor pa siya. Anong kinalaman po noon? Ngayon yung sinasabi ni Representative Jokno na nothing can handcuff the impeachment tribunal. Mali po yun. Sapagkat katulad po ng three great departments of government, ang lehislatura, ang ehekutibo, at ang hudikatura, lahat po yan ay creatures of the Constitution. Ibig sabihin, ang naglikha po ng impeachment court at ang nagbigay ng power sa impeachment court ay ang konstitusyon. Ang konstitusyon po ay may dalawa ring bahagi. Yung isa, yung grant of powers na sinasabing natin, mainly nasa 678, Article 678, at yung Article 11 na nag-create ng impeachment court. Lahat po ng mga bodies na yan, pati yung impeachment tribunal, ay saklaw noong Bill of Rights, which is the second aspect of constitutional law. Ang tawag po dyan ay constitutional limitation. Kung nagbigay po ng power, yung Article 678 at Article 11, ang Bill of Rights po, yung Article 3, yun po ang limitasyon sa power ng three great departments at ng impeachment tribunal. At anong nakalagay po unang-una sa ating Bill of Rights? No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process. Opo, dahil alam natin na sui generis itong impeachment court, ang mga judge dito o mga justice dito ay mga senador, hindi lahat nga abogado. Paano, attorney, kung magbobotohan sila ngayon tapos papayag sila? Saan pwedeng magpasaklolo ang depensa kung tingin talaga nila
na mali yung naging desisyon ng impeachment court? Siyempre po, doon po sa ating kataas-taasang hukuman. Sapagkat binigyan po ng bagong konstitusyon ang ating kataas-taasang hukuman ng expanded judicial power. Ano pong ibig sabihin nito? It is the power to determine whether there is grave abuse of discretion on the part of any agency, body, or tribunal of government. And that includes the impeachment court. Mali po yung sinasabi ni Representative Jokno na unfettered o walang limitasyon ang poder ng impeachment court. Hindi po pwede limitless power is an abomination under a democratic and republican system of government. Kaya po may konstitusyon para may limitasyon ng poder. Para na tayong medieval times na yung ang utos ng hari ay hindi nababali or dictatorship na tayo kung walang limitasyon. Doon po, at yan po ay nangyari na noong panahon ng Corona impeachment noong 2011 kung saan humingi na sa klolo si Chief Justice Corona sa Korte Suprema rin. Kaya lang, sawing palad lamang si Chief Justice Corona bago po nagkadesisyon kung tama o hindi ang pagbukas ng kanyang bank records ay nagkaroon na po ng verdict dun sa impeachment court at naging moot and academic na po yung desisyon. Ngunit, kinilala rin po ron sa kaso nyon bagamat hindi nagdesisyon kasi nga overtaken by events na may kapangyarihan ang Korte Suprema na magdesisyon sa ganitong mga questions. Kahit na sinasabi ng konstitusyon na talagang ang impeachment court yung may kapangyarihan na mag-impeach, mas makapangyarihan pa rin itong Supreme Court na magbusisi doon sa mga bawat desisyon ng impeachment court. Ay opo, at wag tayong makinig kay Senator Tito Soto na palagi sinasabi, pwede daw hindi sundin ng impeachment court ang Korte Suprema. Malaking kabulastugan po yan. Sapagkat unang-una nga po, katulad ng sabi ko, there is no such thing as unlimited power under a constitutional democracy. Number 2, binigyan din po ng karapatan ng Korte Suprema na magdesisyon kung may pang-aabuso. And we must still remember that the impeachment court is still under the Constitution. No one is above the law, no one is above the Constitution, kahit po senador, kahit po impeachment court. Si Partner Jade may karagdagang katanungan, Opo, attorney. attorney, kung sakali man na hindi papaboran yung hiling na isopina, itong bank tax records ng prosecution, maaari bang sabihin ng prosecution na tinatago yung katotohanan? Sabi pa nga nila, hindi confidential ang katotohanan. Hindi po, sapagkat ang katotohanan po, bagamat hindi confidential, alam niyo po, may mga limitasyon nga po. Ito para sabihin ng isang miyembro ng House of Representatives yan would be hypocritical. Bakit? Natabunan lamang po ng news nitong impeachment yung mga oral arguments sa Korte Suprema tungkol, Sir Jay, dun sa insertion sa General Appropriations Act. Pero kung titignan niyo po, sana napanood o pwede pa rin naman pong panoorin ng ating mga kababayan. Yung questioning ni Justice Kagiwa sa Solicitor General nung hinihingi po ng Korte Suprema yung records nung bicameral committee kung paano nagkaroon ng insertions. Ayaw pong ibigay kasi meron daw institutional policy ang House of Representatives na yon ay confidential. Bakit yon confidential dito? The truth is not confidential. Pagdating sa insertions, confidential. My point is, lahat po yan ay may limitasyon sapagkat merong tinatawag na mga individual liberties, the right to privacy, the right to be left alone ang sinasabi ng ating konstitusyon. Hindi mo natin po pwedeng yan ay yurakan yung mga karapatan na yan for the sake of gusto nyo lang ma-impeach ang isang tao o gusto nyo lang sirain ang reputasyon. There should be a limit. Lahat po ng hukuman ay may limit. Hindi pwede hukuman ay walang limit. Otherwise, Court of the Star Chamber na yan, kangaroo court na yan. Opo, nililinaw natin yan, attorney, dahil kung napansin mo kanina, narinig mo yung pulso ng bayan, may ilan nagsasabi na dapat buksan na para malaman ang katotohanan. Paano mo sila maipaintindi ng simple, attorney, sa mga ordinaryong Pilipino na dapat na ito'y karapatan ng isang inakusahan ang kanyang right to privacy at iba pa. Yan pong mga karapatan na iginawad po sa bawat mamamayan ng ating saligang batas ay sagrado. Sinabi po ng Supreme Court of the United States doon sa Miranda versus Arizona kung saan po nagmula yung Miranda rights.
kapag in-invoke mo yung right to remain silent, hindi pwedeng masamain. No! Nothing negative should be inferred from an invocation of a right. Sapagkat karapatan mo yan eh. Yan ay yours and yours alone. At sinabi ng Korte Suprema ng Amerika, kapag nag-invoke ng right to remain silent, hindi pwedeng interpret ng pulis na, may tinatago. Pagka nag-invoke ng right against self-incrimination, hindi pwedeng sabihin ng korte o ng pulis, ay, may tinatago ka. Because that is an invocation of a right granted by the Constitution. Kung lahat ng karapatan na ibinibigay ng Constitution ay pwedeng i-misinterpret in a negative manner, bakit ka pa binigyan ng karapatan? Di, nugatory lang o walang kwenta yung pagbigay ng mga karapatan sa Bill of Rights. Opo, attorney, babalikan lang na namin. Tanggap lang muna tayo ng update dyan sa Senado.